Sa studio naman, meron po akong inimbita. Mga taong mababanggit na ako, binabanggit ko, bayani sa likod. Problema ng sakuna na nangyayari, katulad nito disaster, katulad nitong bagyong nakaapekto sa karamihan ating mga kapuso dyan sa Region 8. Isang grupo po na ito'y malapit sa aking puso dahil ito pong pinagsimulan ko mga grupo makasama yung pong amateur radio groups. Alam po nyo, amateur lang sabi nyo, pero sa likod ng paggamit ngayon ng makabagong komunikasyon, telecommunications o tawagin natin, hindi natin alam na yung pala magagamit din siyang gamit na gamit ngayon nung hinahagupit ng bagyong Yolanda ang lugar na hindi na naabot ng telecommunications ng mga telecom companies dahil bagsak na mga tore. Narito po sa studio ngayon, Ginoong Ramon Angkilan, National Vice President ng Philippine Amateur Radio Association. Karamihan nito mga gumagamit ng ultra-high frequency at yung very high frequency. Narinig nyo na ba yung mga single sideband na yan? Narinig nyo na ba yung mga ham radio na yan? Narinig nyo ba yung mga parang laruan, akala nyo laruan lang, pero maggamit ito sa komunikasyon? Kaya lang, pag-usapan natin, anong grupo ito, ano ang naging experience nila sa nakaraang bagyong Yolanda. Magandang umaga, si Ramon Angkilan ang aking kakausapin. Incidentally, siya po ay hepe sa Bureau of Customs, ha? Magandang umaga, Kuya Ramon. Good morning. Go ahead. Sige po, yan yung microphone na yan. Yeah, magandang umaga po. Ramon Angkilan. Tubong Kalbayog sa Waray din po. Mga Waray. Batiin mo sila, mga Waray. Paingaga sa iyong matanan. Paingaga din sa Kalbayog, ngan sa Bugos nga Region 8, ngan sa lantasan Bagyo nga Yolanda. Ako si Ramon Angkilan. My call sign is Delta United 1 Uniform Golf Zulu. So, I am the Vice Chief Operating Officer ng Philippine Amateur Radio Association. Ito po ay hobby ko lang. Ako po ay tauhan din ng gobyerno, isang division head sa kawanihan po ng aduana. Yan ang kagandahan ng, sabi niya, hobby lang niya ang paggamit ng radio. Pag-usapan natin, Ramon, ang gamit ng communication na yan na nasa ultra high, UHF, meron pa rin kayong gamit na VHF. Meron pa po. Pero yung ginagamit po namin for medium range, lapit-lapit na ng konti dyan. Halimbawa po, mga 600 to 800 kilometers, ang gamit po namin yan, high frequency radios, which are SSB or single sideband radios. In our case, we're using 40 meters or the calling frequency is 7.095 megahertz. So, yung ganong klaseng radyo, madidinig po, magkakarinig ang Tacloban at kung maganda propagation sa 40 metros, ultimo po, ratig na bansa like Indonesia, Japan, and sometimes buong mundo, magkakarinigan po. Magkakausap ang ibig sabihin ni Kuya Ramon. Alam po nyo, kaya tawag ko Kuya Ramon kasi nga yung grupo, nasamahan ko yung grupo nito nung panahon, tawag yung grupo nung nasa Baguio, sa Ilocos Region, yung NARA. Okay, ang pinag-usapan technical, pero gusto ko pong pumunta doon sa pagkakataong ang grupo ng Philippine Amateur Radio Association, ano ang naitulong bago mangyari, bago dumating yung bagyong si Yolanda at nung kasagsagan na ng paghagupit ng bagyo, Kuya Ramon? Isang background, ang Philippine Amateur Radio Association o PARA, umbrella association po kami na rekognisado ng National Telecommunications Commission. Okay. So ang members po namin, hindi po mismong direktang yung tao. Ang members po namin ay yung mga local clubs or affiliate clubs, we call them. Ganun po yung pagkakagawa ng setup ng yung asosasyon. So si Nathan E. Miguel ay isa pong dating presidente, chairman emeritus ng local club sa Tacloban. Meron pa kaming isang grupo doon, yung Access 5, sina Jeric Silva naman po nando doon. Ang call sign niya DW5JMS. So dalawang grupo po, dalawang clubs, nagtutulong-tulong na nando doon na lokal. Maliban pa sa ibang pumupunta para mag-asiste doon po sa mga nangangailangan. Okay. Isa kasama ni Kuya Ramon Angkilan ay si Nathan E. Miguel, taga Tacloban. Batiin mo nga, Nathan, ang iyong mga kaubayan, mga waray-waray at yung mga kaubayan nung naandyan ngayon sa Tacloban saka dito sa Metro Manila. Yeah, good morning, Kiko. Good morning also to our listeners, DZBB.
maupay na agahan mga taga-Tacloban and sa Region 8, especially ato nga mga na video na apektuhan kanan Yolanda, we will be able to mabangon gihapon. So just keep the faith. Ito pare, baka Kapitan Andoy, baka tayo palitan nito pagka pinagtagal natin magsalita ito si Ethan. Anyway, doon kwento sa Tacloban, nung kayo ay naghanda na bago dumating ang bagyong si Yolanda at tapos mahagupit na yung lakas ng hangin. Anong mga naitulong ng grupo nyo roon sa Tacloban? Paano nyo na-mobilize yung inyong mga miyembro? Actually, Monday pa lang, we receive already information about the super typhoon. Although kung titingnan natin sa sa Pag-asa, parang wala pa silang wala pang information na may darating na super typhoon. Saan nyo nakuha yung impormasyon kung hindi sa Pag-asa? Philippine Amateur Radio Association din. Kasi yung namin, yung national organization, binibigyan din kami ng mga information na dapat naming malaman. Handa. Yan, ganun. So, we disseminated it to our members, mga kasamahan namin, Monday until yung Friday, no? Friday is the D-Day. Opo. Before Friday, may meeting na pinatawag yung yung Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Kasama na yung namin, yung grupo namin, yung Radnet 5 Incorporated, pati yung isang grupo na sabi natin kanina, yung Access 5. Part of the group na naghahanda in relation to itong Yolanda. On the other hand, yung grupo naman namin, aside from being tapped by the government, isa sa members namin is a provincial director of Leyte. I see. Kaya sabi niya, there's a possibility na magbabag down yung communication, kaya we have to prepare. Ibig sabihin, pag sinabing paghahanda, anong paghahanda na kailangan gawin? Tinibayan yung mga antena, mayroong generator, tinatawag na auxiliary power, standby, ganon, Nathan? Actually, yung paghahanda na iniisip namin is, kasi alam namin yung mga towers namin is magbagsak. So, yung ginagawa namin, nag-prepare kami ng mga yung mga gadgets namin na if in case magbabag down lahat, we will be able to go on air kung buhay pa kami. Kasi nakita namin na kailangan i-man nyo yung station para mapakapagbigay ng communication direct kung saan pupunta, anong gagawin, kahit walang kuryente, di ba, Nathan? Yan. Ayan. Yun ang namin. Kaya yung provincial director natin na kasamahan, sabi niya, it is very necessary for us to make contact sa mga mga local government units na under sa kanya. Kaya yun, prepare kami, meron kami antena, yung radio namin, inilagay na namin sa silupin. Kasi alam namin na the strength of the typhoon talagang parang hindi na, parang last na to. Paswertihan na lang. Inyong napapakinggan mga kapuso ng ating panayam kay Mr. Ramon Angkilan, ang National Vice President ng Philippine Amateur Radio Association, at itong si Ethan Miguel na galing sa Tacloban. Tama-tama, pumunta sila rito sa Metro Manila at nagre-report sila sa kanilang office. Ngayon, pinakikwento ko po ang naging kanilang abag doon sa pagtulong sa kapwa mga nasalanta ng bagyong si Yolanda. So, Ethan, balik sa iyo. Anong kayo ay inahagupit na, nandoon na yung lakas ng hangin ng Yolanda, nagamit nyo ba yung radyo nyo o kayo biktima din ng pagkawala ng kuryente? Yeah, meron kaming mga portable radios na yun ang ginagamit namin to keep in touch with each other, yung mga members namin. Tinatanong kung ano yung situation nila doon sa mga bahay nila. Yun lang namin kasi when yung nang wala ng ilaw, wala ng kuryente, hindi namin magagamit yung mga base radio namin. So portable na. So yun, we keep on updating ourselves ano nangyari. And eventually, nang tapos na yung bagyo, nag-set up kasi bagsak na yung mga towers namin. Okay. Kasi, yung amateur radio kasi hobby Opo. Isa sa mga ginagawa namin, nagko-construct kami ng mga antena na pwede magagamit anytime. Yung mga mabilisan. Mabilisan. Naman hindi na kailangan na malaki skill Putol-putol, may sukat. Tapos yung pag ginamitan mo naman ng single sideband, sampay ka bakod, pwede na Yan ang kagandahan ng radyo na yan. Tinalo pa niya yung mga satellite phone na yan, yung cellular phone na yan, na sinasabing ay nililimit na lang ng gobyerno ng kakaraan, di ho ba? Maliban sa pagka-communicate, kayo ba, yung physical effort, meron din? Ano bang naging movement ng inyong mga samahan doon? Yung Radnet, anong tawag nyo sa inyo? Radnet 5, yan. Kasi yung importante sa amin, yung communication po. Kasi alam namin na if in case may mangyari, dapat alam ng yung nasa labas
no? Especially dito sa Manila. Okay. Yung mga contacts namin dito sa Manila. Kung ano nangyari doon sa Tacloban. Kasi yun lang, kung kailangan namin ng tulong, yun ang pamaraan na we will be able to request. Paano nyo maputol kita, Ethan? Paano nyo nagawa yun habang nakinukwento mo kanina, yung tubig galing doon sa storm surge, yung tidal wave, ay naka-apekto na sa Tacloban City. Nasaan lugar kayo? Umakyat ba kayo sa puno ng nyog o nasa Otobubong? Paano, Ethan? Ano po, kasi yung residence namin is about 7 kilometers from Tacloban City. So, hindi po kami apektado ng storm surge. Ang ano lang namin is yung hangin at saka yung baha. Continue. Sige, tawag-tawag yung inyong ginawang partisipasyon. Okay, so, tapos yung medyo kalma na ng kunti, lumabas po kami, tinignan namin kung ano yung pwede, kasi we have to establish contact immediately. Yun ang objective namin eh. At saka naka-connect din kami sa organization namin before, na once na matatapos yung bagyo, we should have to communicate with them. Paki-share mo nga, Ethan, sa mga listeners, yung mga kasama nyo on the ground, yung nandoon, ikaw nasa tuktok ka eh, sabi mo mataas, hindi ka naapektuhan ng storm surge. Yung mga kasamahan nyo, meron bang kayong mga tinatanggap ding mga reports habang nagre-report sila naman ang naging biktima or paano, Ethan? May mga kasi ongoing yung communication namin through handheld radio. May nagre-report na yung bubong nila wala na, and eventually may mga kasamahan namin na tinatawag namin hindi na nag-respond. May mga kasamahan ba kayo sa Radnet 5 na nawala? Ibig sabihin namatay, o kaya inagos, kinasama sa napunta sa dagat? Meron pa kaming mga parang unaccounted na mga members, pero we are still positive na nandyan lang sila kasi baka lumikas. Sa Radnet 5 sa Tacloban City, may mga namatay ba? So far wala pa pong report. Salamat naman. Yung mga ibang miyembro na missing sinasabi mo, mga ilan ito? Hindi pa natin kasi ongoing yung namin. Tinitingnan pa namin kung saan sila. Wala nang nakalimutan ko ng gamit natin doon sa VHF, UHF, Mayday, you call, yung mga distress signal, aside from that, mga 10 codes, mga ganon, Q codes na inyong ginagamit. Napaghahalo ko yung aming 10 codes sa Q codes dito sa gamit namin, kahit yung mga 10-4, 10-12, standby, Q codes. Okay, mga sinasabi ng inyong mga miyembro na hindi nyo na marinig yung Q codes nila. Wala. May mga members namin na hindi na nakaresponde. Baka wala nang power yung radio nila. Or yun, apektado ng bagyo talaga. Ethan ni Miguel, sa Radnet 5? Membro lang po. Membro lang, pero naka-experience ng malaking bahagi ng pagsuporta sa pamagitan ng communication network nila, pagiging membro nila dito sa Philippine Amateur Radio Association. Balikan natin ang National Vice President ng PARA na si Kuyang Ramon Angkilan. Kuyang Ramon, yung ganitong pagkakataon, yung mga setup ninyo na galing sa national office, may mga suporta din ba kayong mga ibinibigay sa mga local chapters? Marami naman po kaming suporta sa local chapters. Isa is edukasyon. Okay. Pumupunta kami para magbigay ng orientation seminar para yung mga nagra-radyo sa Tacloban at kung saan-saan magkaroon ng lisensya. And then meron po kaming tinitrain din ng mga student clubs. Okay. Meron po nabubuo yung DX1 UST sa UST. Meron po sa PUP, meron sa Don Bosco. Pagkatapos po, aside from that, we also seek out discounts from stores and everything for our members. So kung halimbawa kilala namin yung dealer or whatever, nakakahingi kami ng discount na ipapasa po namin sa member namin. Marami bang mga nagme-membro pa rin na sumama upang gumamit ng two-way radio po to, mga kapuso, mga inyong sinasabi namin, at yung VHF na two-way radio. Marami pa bang mga nag-apply o gumagamit niyan kahit na marami ng mobile phone? Nung pagpasok ng cellphones po, parang kumonte. Pero ito na yung pagkakataon na sinasabi namin na yung totoong amateurista na lang ang nagraradyo. Pero kamakailan lang po, nagkakaroon po ng resurgence or pagdami muli ng hanay ng mga amateurista po sa Pilipinas. Naranasan ko ng 2006, nung first time ako maging opisyal ng PARA, ang aming bayad na mga membro nasa 600 lang. Ngayon po, nag-average na kami ng doble or mga 1,000 plus. So nakikita namin na nagkakaroon ng pag-usbong ulit po ng hanay ng mga amateurista sa Pilipinas. Maliban sa gamit na two-way radio, mga kapuso,
ang para ba merong ibang gamit? Meron bang ibang suporta o aksyon para sa disaster preparedness or relief operations or rescue operations? Balikan po natin ang tanong na yan mamaya habang kausap ko ang Philippine Amateur Radio Association. Mga puso na... Ang iniwan kong tanong, Vice President Kuyang Ramon Angkilan, ano maliban sa paggamit ng two-way radios, meron bang pisikal na pagsuporta ang mga miyembro ng para sa pagkakataong nandoon na maliban sa disaster preparedness sa actual operation ng pagtulong sa mga biktima ng disaster? Yung Philippine Amateur Radio Association, meron po kaming maliit na programa ngayon na although po sa una ay para po sa mga nasalanta naming kasama sa asosasyon. So meron po kaming donate button doon sa amateur web sa para.org.ph. Meron kayo website? Oo. Okay. Para.org.ph po. www.para.org.ph. Okay, Philippine Amateur Radio Association .org.ph. Meron po kaming nakalagay donate button. Yung programa pong pag-donate para po doon essentially sa mga operator na kasapin ng para at yung kanilang mga pamilya kasi napakalaking responsibilidad at isang kabayanihan yung ginawa nila. Sila mismo pong nasalanta pero sila din pong inaasahan na lang na pamamaraan ng komunikasyon na natitira mula sa Tacloban papuntang Manila. So, ang tingin po namin isang kabayanihan po yun na hindi po pwede nga po sulitin sa kung anumang tulong. Pero kahit papano sa maliit na bagay na ginagawa ng asosasyon, maibsan yung kanilang karanasan na masama po. Ilang miyembro ba buong Pilipinas ang para? Sa ngayon po, mahigit 1,000 ang bayad na miyembro. Pero yung sa buong lahat ng rehiyon. Pagka binilang mo po kasama hindi po member ng para, ang tingin ko po mahigit 5,000 eh. Ganun. Pero ang bayad lang sa para, yung nagpapa-member, mahigit 1,000 lang po. Okay. Mahalaga kasi yung bayad kasi meron pang accreditation kayo, pati licensing sa National Telecommunications Commission. Kumukuha po kami ng examen. May mga grado po yan. Halimbawa ako, Class A na operator, si Nathan, Class A din. Meron hanggang Class D po. Ang pinakamadali ay Class D. Kukuha ka lang ng Element 2, which is Rules and Regulation lang. Pag naipasa mo yan, pwede ka na mabigyan ng lisensya. Ulitin ko, Kuya Ramon Angkilan, kung sa ganito pagkakataon mahusay at magandang magamit ang mga two-way radios, pero pang emergency preparedness lang ba, pang rescue operations lang ba ang paggamit ng two-way radio? Sa mga pagkakataong peacetime, walang ganong aksyon, anong ginagawa ng Philippine Amateur Radio Association? Araw-araw po, meron kaming net sa HF, sa 40. Alas 7 ng umaga, alas 7 ng... Okay. Araw-araw po yan, nag-check-in po lahat ng may mga radyo. Kasama po yung mga taga-Indonesia, magugulo minsan. Nagsasabi, buhay kami rito ha. Ibig sabihin ng buhay, ibig sabihin present kami rito. Tinuturing namin practice ito para pag nagkaroon po ng actual na emergency, lahat po ay nagkakarinigan. Kasi po yung HF, yung SSB, hindi katulad sa VHF na malinaw-malinaw. So kinakailangan sinasanay po yung tenga. Kung mamarapatin niyo po, paparinig ko po paano sila ganito ba? Yeah. What is your Max po Tacloban? Who's going to take the traffic over? Nathan, did you find it okay? And can I have a direct contact over? Roger. Please go ahead. We'll stand by. Do you find it okay for one Papa 18 copy? Okay, thank you Kuya Ramon. Alam po nyo, yung background na yan, minsan sa lingwahe ng mga hobbyists dito sa communication system na ito, yung medyo may mga pag-ihi, pagpito, kasama ho yun sa pagpasok doon sa frequency na kung ang sistema mo ay hindi masyado maganda, naapektuhan. But just the same, sa sistema, nagkakarinigan, nagkakaabutan, na doon nagkaka-aksyon ang mga miyembro ninyo. Ang nakita po namin, itong nangyari sa Yolanda, ang ideal po, dapat ibang
ibang operator na pupunta doon. Mhm. Para wala siya ng trauma, wala siyang ibang iniisip, Oo. para komunikasyon lang. Pero nagkataon po talagang wala po kaming paraan para magpadala ng ibang operator kaagad-agad. So, nang almost 3 araw, si Nathan mismo nag-ooperate ng kanyang istasyon na siya lang ang link. Ikaw ba, Nathan, maputol ko si Kuya Ramon, na hindi ka ba naapektuhan? Yung nakita mo, hindi ka ba na-trauma o hindi na-traumatize? Ang isip mo? At talagang epektado kasi Wow. hindi lang sa sa nakita mo kung hindi sa mga na-relay namin na messages sa sa mga kasamahan namin. Kung ikaw ay may epekto, ngayon paano mo ginawa ng paraan na kahit paano yung relax, yung utak at mabawasan yung trauma na yan? Yung isang pamaraan namin is nag-uusap-usap kami, nagsisharing kami good. para at least ano naman lang yung yung nasa loob namin. Yung pinapamamaraan ng debriefing na tinatawag, Kuya Ramon. Okay. Well, maraming salamat sa pagdala nyo rito. Hindi ho ito huli na yung pag-uusap sapagkat meron ko iniisip na link sa kanila na posibleng makatulong. Paghanda, yan na halimbawa, ito namang pangyayari ito alam natin na kahit na nandyan na ang paghahanda ay kailangan gawin, na nisisiguraduhin merong magamit na komunikasyon. Yun ang napaka-mahalaga. Sabi nga nila, satellite phone na nga ang ginamit So, cellphone na nga ang ginamit na mahal. Yung pala, isang iglap lang na wala na. Pero buhay pa rin yung mga two-way radios na yan. Ultra high frequency, very high frequency. Salamat, Mr. Ramon Angkilan, National Vice Salamat President po. ng Philippine Amateur Radio Association at Nathan, E. Miguel. Thank you. Mauping aga.